Teka pa, konting tiis na lang. Malapit na tayong makalabas. Class na halimaw. Kapitan ng Thunder Shark. Anong gagawin natin? Ah, ah. Class, yan ang tunay na bangin. Paparating yung pugita. Boss, ubos na lakas ko. Mamamatay na ba talaga tayo rito? Tingnan nyo. May kulungan sa dagat. Paano nangyari ito? Walang bahala, basta mabuhay muna tayo. Oh. Maawa kayo. Ayoko pang mamatay. Pugita bro. Ah, ah. May isa na namang S-class na halimaw. Marunong pa siyang mag-anyong tao. Kakarating lang sa lungkuan. Napasok na naman sa panganib. Ah, Huwag kang lumapit. Xiaoleng, bumalik ka. Natakot sila dahil sa'yo. Opo Sir Xiaoleng. Sino ang warden dito? May ibang halimaw din pala dito. Welcome kayo sa Beast's Prison. Ako si Warden Lin Feng. Pangalan ko ay Lin Feng. 3 taon nang nakalipas mula nang lumindol sa dagat. Bumagsak ang lupa. Nagbago lahat ng halaman at hayop sa mundo. Simula noon, dumating ang apokalips. Nagtayo ng mga base ang tao para mabuhay. Sobrang hirap. Hanggang may nagising na may kapangyarihan. May nagising na apoy ang kayang gamitin. May isang suntok kayang galawin ang langit. May nagising ng sobrang lamig na hangin. Isang atake, nagielo ang lahat. May nagising din na kayang paigtingin ang armas. Lumalakas ng sobra ang armas. Ako, nawalang napala. Sa araw ng kasal ko mismo. Niloko ako ng fiance at matalik na kaibigan. Ako pa ang nagdala sa sarili ko rito. Sa madilim at hiwalay na Beast's Prison. Lin Feng na walang halaga. Hindi karapat dapat maging fiance ko. Bro, ang fiance mo, astig. Tangina, nagising ako dahil sa dalawang yan. Sistema, nag-sign in ako ng 3 taon. Pwede ko nang manahin ang kulungan. Warden Lee, mag-ingat ka. Si Xiaozhang, makulit naman. Si Xiaozhang, makulit talaga. Takot pala siya sa'yo. Si Xiaozhang at Xiaoleng parehas lang. Puro ko silang kaibigang halimaw. Matakao siya, baka hindi ko siya bigyan ng pagkain. Kaibigang halimaw, seryoso. Kapag ako na may-ari ng kulungan. Basta makapagkulong ng kriminal, pwede i-level up ang kulungan. Pwede nang i-upgrade ang kulungan. Mas maraming lugar ang pwede ma-unlock. Bawat isa 0 na lugar, isang layer ng kulungan yun. 10 layer lahat ng Beast's Prison. Bawat nadadagdag na layer, may bagong walang hanggang yaman at pagkain. At 2 S-class na halimaw na loyal talaga sa kin. Unang layer, walang hanggang pagkain. Kasama si Xiaozhang at Xiaoleng. Curious ako ano kaya sa pangalawa? Pero ngayon, sa mundo natin, saan ako makakahanap ng kriminal para i-level up ang kulungan? Kapag ganito, wag na munang isipin ang second layer. Baka magsara na ang kulungan. Kailangan ilagay sila sa selda. Bakit parang masama tingin niya sa atin, Team Teng-Teng? Taong-tao siya, pero parang mas delikado pa siya sa F-class na halimaw. Warden Lee, salamat sa pagsagip sa amin. Pero kailangan naming umalis. Bakit nagmamadali? Dito muna kayo, maglibot muna. Baka gusto niyong mag-sponsor. Litsan. Hehe, sponsor ba? Naman, sarap ng pagkain dito sa kulungan. Sakto, maghahanda pa ako ng dinner para sa mga hayop ko. Pwede niyo tingnan. Haha. Yan ang hipon na oil braised noon pang bago apocalypse. May king crab at seafood platter pa. Tama ba ang nakikita ko? Polusyon na buong mundo ngayon. Pero may pre-apocalypse food pa sa kulungan. Sobrang linis ng hipon. Malasarap ang sauce. Amoy na amoy ko, lasa ng lutong bahay ni mama. Sino ang pinakabait na halimaw? Ang galing. Ah, ah. Xiaozhang, handshake tayo. Ah, ang galing. Grabe, Warden Lin tinuturuan ang S-Class Beast parang aso. Madali lang to. Kailangan lang ng pagmamahal. Ayan, demo para sa inyo. Ikaw ay isang tuta. Isa kang tuta. Ang galing. Sige, ihahanda ko muna ang ibang dinner. Subukan nyo rin. Shower room. Pakainin natin siya. 5 araw na akong hindi kumakain. Nakain ko lang ay bulok na protein bar. Madami pa namang pagkain. Kain muna tayo kahit konti. Mukhang okay lang naman. Yun tao, wag mong agawan ng pagkain yan. Tingnan mo sa likod mo. Yuhm. Ayos lang yan. Sabi ni Warden Lee, kailangan lang ng pagmamahal. Isa kang tuta. Tuta ka. Hindi.
Ah, sa'yo na lahat oh. Iyon na lahat, iyon na lahat. Tama, huwag ka sanang manakit. Pwede natin pag-usapan yan. Ah, yun tao, grabe dugo ni luwa mo. Malalabas ugat mo. Okay lang, laway lang yan, haha. Sa inyo, tawag nyo dyan laway lang. Laway lang yan. Hindi pwede, kailangan na natin umalis. Yung mga refugee sa base, nagaantay sa atin. Anong silbi pagbalik natin? Base natin, inagaw lahat ni Lutian Ming at tauhan niya. Wala na ring depensa, ubos balat pagkain. Di magsusurvive ang mga refugee kung di makahanap ng bagong tahanan. 3 araw lang sila bubuhay. Pero sa paglalayag natin ngayon, ni pagkain wala tayong nakuha. Kung wala si Warden Lin, siguro patay na tayo lahat. Baka pwede ibang paraan gawin natin. Kay Warden Lee, hindi lang pagkain meron dito. Nakontrol pa niya ang S-class na halimaw. Magaling si Warden Lin, at mabait pa siya sa atin. Baka nga gusto pa niya mag-sponsor tayo. Tama, kung tanggapin tayo ni Warden Lin. Hindi na tayo matatakot kay Lutian Ming. Mahigit 100 kami, kasama gift team at mga refugee. Pumapayag kaya siya? Ano na, anong desisyon nyo? Warden Lin, pwede ba isang tao muna? Isang tao? Para saan? Gusto mong mag-upgrade sa level 2 prison. Kailangan 10 kriminal muna. Sige, isa pa, dagdag na lang. Pag nalaman nilang ang pagkain dito, maaaring magbago isip nila. 100 mahigit. Mahigit 100 tayo. Oh, swerte. Sobrang swerte ko. Actually, kasama tayo 3, pati mga refugee at ibang kasamahan. 137 lahat tayo. Warden Lin, kami na bahala sa pagkain. Pakiusap, bigyan lang kami tirahan. Etset, okay. Pwede, bibigyan ko kayo ng seguridad at pagkain. Pero may isa akong patakaran. Tatanggap tayo ng bisita. Pinoprotektahan tayo ni Warden Lin. Pinapakain pa niya tayo. Parang Diyos siya. Warden Lee, ano yung rule nyo? Simple lang ang rulo. Xiao Leng. Prison ito. Ang titira lang dito ay kriminal. Sabihin nyo anong kasalanan nyo. Kung okay sa akin, welcome kayo. Huwag kayong mag-alala, formalidad lang yan. Hindi ko kayo tratong kriminal talaga. Warden Lin. Madalas kong itago remote ng TV ng nanay ko. Kapag inis na inis siya, papalitan ko ng chips yung remote. Kasalanan ba yun? Haha, ang team. Nagugutom ka na ba? Pagtatago ng remote, hindi kasalanan yan. Alahnan. Sobrang grabe mo, Ilegal na kinulong mo kayamanan ng iba at nanghingi ka ng kapalit o kabayaran. Welcome sa Beast's Prison. Tangina, kasalanan din pala yun? Siyempre. Huwag gawin kahit maliit na masama. Warden Lee, nung bata pa ako, madalas kong pinipisil ng palihim ang instant noodles sa grocery. Tapos ibinabalik ko sa shelf na hindi binibili. Kasama ba sa masamang pagsira ng gamit yung ganun? Warden Lee, tuwing nanonood ako ng libre, sasabihin ko ulit next time. Pero hindi pa talaga ako nag-like o nag-subscribe. Krimen ba yan online na paasang salita lang? Ay grabe naman, lahat mas malala pa. Lahat kayo pala, masasama ang loob. Dapat kayong mareforma sa Beast Prison. Ayos, magbabago po kami. Magsisimula ulit. Asan na yung iba? Kailan sila darating? Naagaw na yung base namin. Yung mga naiwan na members at mga refugees, delikado na. Babalik kami agad ngayon. Isasama namin sila dito. Pero sobrang dami ng beast sa daan. Baka hindi lahat makakarating ng buhay. Sa end of the world na to. Tulungan dapat ang mga survivors. Sasama ako sa inyo. Walang mababawas sa 137 katao. Hindi lang 137 tao yan. Parte sila ng hindi pwedeng mawala sa kulungan. Warden Lee, salamat sa ngalan ng base 170. Maliit na tulong lang yan. Xiao Leng, bantayan mo si Xiao Zhang. Sumama ka muna sa akin. Opo, Warden. Lahat sumakay na, bilisan mo Xiao Zhang. Pwede rin ba kami? Halina kayo, bilis. Aalis na. Ah. Grabe naman yan, sobra na. Hindi ko naisip na mangyayari to. Lahat tayo nakasakay sa ulo ng FBs. Nakakahilo lang ng konti. Octopus, Xiao Zhang. Salamat talaga kanina ha. Hahaha. Xiao Tang, Xiao Gi, Xiao Lin. Alam mo ba, Chief, may class beast sa likod mo. Ha? Hey, huwag kang baril. Kasama natin siya. Pet siya ni Warden Lin. Niligtas niya kami. May beast prison si Warden Lin sa dagat. Handang tanggapin lahat ng tao sa base 170. S-class beast ang sumagip. Isang prison sa dagat.
May humahabol sa inyo. Sila ang magka-love team. Heh, gusto kita. Pwede ba akong maging girlfriend mo? Hello, girlfriend. Heh. Happy birthday, Lin. Paano niyo nalaman birthday ko? Kasi gusto ko si Afeng eh. Kaya bawat importanteng araw sa buhay niya, hindi ko pinalalagpas. Si Lin Feng na inutil, walang silbi. Hindi bagay maging fiance ko. Galing sa base 003 ang mga plunderer. Mali, Warden Lin. Manguna ka na, isama ang mga refugees. Kami na bahala sa kanila. Wala nang oras. Ano? Nandito na sila, tapos na tayo. Ma, ayoko pang mamatay. Hindi kayo ang ibig kong sabihing huli na ang lahat. Siatang, itala mo na lahat ng papasok sa prison. Opo. Malugod na tinatanggap si Marshal Lu ng mga plunderer. Rat Lu. Sino naglakas loob niyo laban sa akin? Bakit di kayo lumuhod? Nagtangkang tumakbo. Kayong mga lalaki ng base na to, mababa ang uri. Lin Feng, buhay ka pa pala. Nadismaya ka ba? Anong ikalulungkot ko? Masaya pa nga ako, bro. May sasabihin akong sikreto sa'yo. Matagal ang sikreto, Diffie. Lin Feng, tingnan mong mabuti. Yung mukhang patay na isda sa picture, siya talaga ang. Ako si Chuk Xiao, kakambal niya, si Chu Jiao Jiao. Magkamukha kami. Interesado lang talaga ako sa yaman niyo. Sa araw mismo ng kasal niyo, pinalitan ko siya. Malas lang talaga ako. Nakulong ko pa siya sa dungsyon. Tapos, dumating ang apocalypse. Ikaw, dati tagapagmana, ngayon inutil na. Hahaha, kaya pala ganun. Kaya pala nagbago ugali ni Xiao sa kasal. Ikaw pala yung masama. Anong ginawa mo kay Chuk Xiao? Ikaw, bigla mo akong ginulat. Yung babaeng walang modo, patay na sigurado. Xiao Zhang. Patayin mo. SF-class beast yan. Bakit sumusunod sa'yo? Tadhana ko na to. Isa lang siyang hayop, yan lang ba depensa mo, kawawa ka naman. Lahat pagtutok, gawin yung abo ang inutil na yan. Opo, Deputy Shui. Attack! Xiao Zhang, atras ka muna. Hold on. Si Tianming na ngayon ay marshal ng base 003. Ikaw naman, Lin Feng. Ni hindi mo alam na pinalitan ang babae mo at namatay pa. Ikaw na nahatulan pero walang alam. Tama. Gusto ko lang makita kang nagagalit at desperado. Pero wala kang magawa. Lin Feng, sasabihin ko sa'yo. Sinabi mong gusto mo ang mata ng ate ko. Feng, ano yung pinakagusto mo sakin? Nandoon ako sa mata mo, dahil ikaw ang mundo ko. Haha. Pero sa huli, umiiyak siyang walang tigil para sa'yo. Nabulag siya Euros de Honey. Hayop ka, demonyo ka. Lin Feng, di mo na kaya? Alam mo ba paano siya namatay? Lin Feng, nasaan ka? Miss na miss kita. Ah. Pero wala kang magagawa. Gaya ngayon, wala kang magawa kundi manood. Habang pinapatay ko ang hayop mo, pinapatay ko ang mga kasama mo. Dagdagan pa. Di na mapigilan. Naubos na ang energy niya. Isang hayop lang siya. Gusto kong makita gaano katatagal. Mas lakasan pa. Umabot na ng 1-0 katao, pasado na. Level 2 na ang prison, 20 ng area na unlock. May 2 bagong S-class beast na gising na. Masisira na ang passport ni Lin Feng. May last words ka pa ba? O gusto mo ulit magmakaawa tulad noon? Right ka dyan, Lu Tianming. Isa lang talagang hayop yan, kulang pa. Tingnan mo, ano? Dagdagan pa ng 3 buckets. Kapitan, Xiaoleng, National Team. Puro defy sila, mga beasts. Gusto kong ipalibing kayo kay Xiao Xiao.
Ang commander, ang galing at gandang-ganda. Ang grupo ng brutal na plunderers na to, dapat lang mamatay, inaalipusta ang mga tao. Juchuan, tulungan mo ko, wag. Ayoko pang mamatay. Tianming, anong gagawin natin? Basa ang pantalon mo. Pawis ba yan? Sa harap ni Lin Feng na inutil, imposible akong pagpawisan dyan. Ihi lang yan. Naihi sa takot, sabihin mo na lang, huwag kang magyabang, Tianming, tatakbo na tayo. Syempre, kung hindi baka tumaipa ako. Mga loser kayong lahat, hintayin niyo lang ako. Unahin yung magjowa. Ah, ang bilis niyong tumakbo. Warden Lee, yung karayom na tinusok ni Du Tianming sa dibdib niya. Mamamatay siya, kalahati ng buhay ang nabawas. Sobrang takot na siya dahil sa'yo. Pero mas grabe yung ginawa nila kay Xiao Xiao. Wala ito kumpara dun. Ako mismo ang magpapadala sa kanila sa impyerno. Huwag mo akong patayin, susuko na ako. Warden Lee, mali ako. Handa kaming makulong. Ano bang sense mo, Uy? Mamatay ka na. Pinuno. Walang pusok ang hayop, dapat patayin ang mga walang sawang masasama. Hindi pwedeng palampasin. Sila'y mga traidor na di matuwa. Patayin lang sila. Itong mga magnanakaw, pinatay nila ang buong pamilya ko. Pati ang bagong silang kong anak, di pinalampas. Karapat dapat silang mamatay. Xiao Leng. Ay. Mabuhay si Commander. Mabuhay si Commander. Hindi ako karapat dapat dyan. Basta maniwala kayo sa akin. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang lahat Euros Xiao Zhang. Tara, umuwi na tayo. Warden Lin, paano po tawagin itong dalawa? Halos nakalimutan ko kayo. Wala pa pala kayong pangalan, tumuwid kayo. Isang S-class na tigre. Isang S-class na ibon. Dapat astig ang pangalan nyo ah. Hindi naman siguro. Kahit magaling at gwapo si Warden Lee. Pero hindi siya magaling magpangalan. Malaki ka nga, pero mukha kang pusa. Ang pangalan mo ay Mimi. Mimi, Mimi, Mimi. Nakangkakaiba ka na ibon. May isang paalang, katulad ng gintong manok, pangalanan kitang Little Chicken. Ganun ba talaga kababa self-esteem nila? Pumayag pa sila? Kailangan pang mag-improve si Warden Lee. Alam nating lahat, pag sinabi mong manok, huwag magtapos ka. Civil tayo dito. Tumahimik ka. Nan. Ha? Kumusta si Kuya B? Huwag mag-alala, Warden Lin. Matibay siya. Mauna na kayo. Susunod kami. Alis na, uwi na tayo. Ahahaha. Ito ba ang pagkain sa kulungan? Mga pagkain mula noon bago ang katapusan ng mundo. Yes. Di na tayo kakain ng liquid protein block. Ang sabi mahirap daw makulong. Warden Lee. Nagkasala ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng life sentence. Sa wakas, di ko nakasama daga at ipis. Mabuhay si Warden Lin. Wala nang ibang sasabihin pa. Ang buhay ko'y para kay Warden Lin. Mabuhay si Warden Lin. Mabuhay si Warden Lin. Mabuhay si Warden Lin. Si Lu Shuilin Feng kayang magsumo ng S-class beast. May mga pagkain pang bago magmahirap ang mundo. Lu Tianming, paliwanag mo sa akin. Ikaw ang inutusan kong sumalakay sa base 170. Mga resources. Bakit kayo lang ang babae mo ang survivors? Boss, si Lin Feng may kasalanan. Kaya niyang magsummon ng S-class beast. Pinatay niya ang mga tao natin. Tinulungan pa nila ang mga palaboy sa base 170. Lu Tianming, tingin mo tanga kami? Lin Feng na inutil. 3 taon nang napaalis sa base 003. Para lang umiwas sa responsibilidad. Kahit anong palusot kayang gawin mo. Hindi ako nagsisinungaling. May tao akong nakapasok kay Lin Feng. Kay Lin Feng, kaya niyang magsummon ng S-class beast. May mga pagkain din ng lumang mundo. Ano nang sabi mo? Nasa kulungan talaga siya sa dagat. May mga hipon na niluto sa mantika, prutas, steak, lahat ng pagkain meron. Yang inutil na Lin Feng, bakit may stock siya ng pagkain noon? Agawin na lang natin. Tama, bigyan mo ako ng isa pang chance. Sasakupin ko ang kulungan niya. Magdadala ako ng mas maraming tao. Dapat magtagumpay. Dahil kay Lin Feng nawalan ako ng dignidad, gagantihan kita ng sobra-sobra. Unang beses kong nagmana sa priso ng beasts, may naramdaman agad akong kakaibang lakas. May nagdala sa akin sa sikreto ng kwarto. Ano naman kaya ang premyo dito? Sa ikalawang palapag may unlimited na armas.
Ayos, di na ako mag-aalala kung paano di-pen sa sarili. Ang lupit ng system talaga. Salamat, Warden Lin. Buong miyembro ng Super Armor Agency ng Base 170. Handa po kaming sundin ka. Di mo kailangang maging formal. Protektahan natin ang kulungan ng sabay-sabay. Tapos na po ang listahan ng mga kriminal, Warden. Bukas, lahat makakulong na. 3 high level upgrade ay kailangan ng 100 na preso. Bukas, upgrade ulit. Ang saya. Ikaw si yung tao. Opo, apelyido mo B pa rin. Bakit, Warden Lee? B yung tao ka ba talaga? Ako si B yung tao. Bakit kayo tumatawa? Liit mo kasi. Huwag na nating gambalain si Warden Lin. Tama, di pa divided ang kulungan ng babae at lalaki. Malaking trabaho iyan. Kailangan matapos ngayong gabi. Tama, yan din ang gusto ko. Warden Lin, di na tayo mang-istorbo. Salamat sa inyong lahat. Bakit nga babatawa sila? Mamatay ka. Dong Yuchang, gustong mamatay? Xiao Leng, wag mo siyang patayin. Bakit, Warden? Iba kasing tumingin si Lu Tianming sa kanya. Baka si Ling Guodong ay si Lu Tianming din. Isinabit niya sa tabi ko ang espiya niya. Gusto ko sila personal na ipadala sa impyerno. Simulan sa pagbabalik ng plano, gamitin si Ling Guodong para lumabas sila. Kaya Xiao Leng, burahin mo memorya niya. Parang di ka dumaan dito. Naintindihan ko, Xiao Leng. Lin Feng, Kuya Lin, bakit ka bumalik? Warden, lagi kang tumatanggap ng refugees at nagpapastay sa kulungan. Tama, malupit ang mundo ngayon. May kakayanan ako. Tutulungan ko hanggat kaya ko. May system na ako. Sino bang ayaw sa marami sa kulungan? Mas marami, mas maganda. Ayos yan, ang bait mo, Warden. Ang base 170 may kapatid na base pa. Base 180. Mas matindi ang kalagayan nila. Mas marami pa ang refugees nila kaysa sa amin. Ha? 300 panandang pandagdag taga roon? Tama, Warden Lee. Kung may kakayanan ka pa, ito ang address ng base 180. Yayaman tayo dito. Tao, sobrang dami, lahat tao. Huwag kang mag-alala, Lin. Bukas ng umaga, kukunin ko sila. Bukas ng umaga, di ba masyadong late na? Wala naman akong ibig sabihin, Warden. Baka di nila kayanin magdamag. Sige, aalis ako agad. Lahat sa hall, magtipon-tipon. May lakad ako, bibigyan ko kayo ng mga gamit pambihis. Pati armas meron pa. Habang wala ako dito, bahala na kayo sa kulungan. May natira akong tao. Huwag kang mag-alala. Xiao Leng, Xiao Zhang. Samahan ako, Mimi at Little Chicken, baka kayo dito. Aalis tayo. Commander Lu, napaniwala ko nang umalis si Lin Feng at ang dalawang S-class beasts niya. Wala na sila sa kulungan. Tamang-tama na ito para umatake ka na. Si inutil na Lin Feng, di ko alam ba't ang galing. May mga pagkain pa ng luma sa kulungan ngayon. Pati armas para sa lahat ng refugees. Ano ngayon? Sakupin natin ang kulungan. Sa atin na lahat ng supplies. Commander Lu, madam. Sa lakas natin ngayon, madali lang sakupin ang kulungan. Commander Lu, ang Lin ay malayo na. Oras na natin. Hindi kami gwapo, hindi. Lahat, atake. Ay, Iba pang wild beasts ba ito? Hindi tunog ng sumasabog. Baka naghihiganti si Lu Tianming. Si Lu Tianming na naman, kupal na iyon. Wala dito si Warden Lin. Tayo ang magtatanggol sa bahay natin. Laban tayo. Laban, 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 patayin ang asong lugo. Bantayan ang kulungan. Mag-ingat sa mga mababa. May hayop na naglakas loob manakit ng tao. Bless you. Pabagsakin ang mabahong ibon na iyan para sa akin. Yes, Commander Lu. Kayong mga walang hiya, tigil, ang tapang niyo sa sisiw lang. Kung matapang ka, sa akin ka lumaban. Ihanda ang meteo, pataasin. Hindi maganda ito. Galing mo sisiw, astig. Mga kasama, ipakikipaglaban natin ang piitan hanggang kamatayan.
Salot, mas mahusay pa ang gamit ng mga hamak na ito kaysa sa amin. Lin Godong, bilis, ano pang hinihintay mo? Sinong tauhan? Sunod kami kay Commander Lu, heha. Ayos. Sama-sama tayong sumugod. Unahin ang mabahong ibon. Ingat, Xiao Ji. Pati yung patay na tigre. Mimi, tapos na ang laban. Sumuko kayong mga hamak, hindi kayo papatayin. Ah, Lin Godong, taksil ka, wala akong respeto sa'yo. Kasalanan nyo kasi mahina kayo, ganito talaga, malakas lang ang nabubuhay. Hahaha, tama. Sumama kayo kay Lin Feng, malas lang kayo. Maubos lang kayo balang araw. Simula ngayon, si Luna ang may-ari ng piitang ito. Ikulong lahat ng hamak na ito. Bilis, kontakin si Warden Lin. Bagsak na ang piitan. Swan Yue, trader ng bansa, bumalik agad. Boss, alam mong peke ang address. Bakit pumunta pa rin tayo? Dahil espesyal sa akin ang lugar na ito, may alaala ako kay Xiao Xiao dito. Sinubukan ko lang ang swerte ko. Baka matagpuan ko siya. Dito yon. Bumblebi, habang buhay tayong magkasama. CJ. Xiaoju, patawad talaga. Ako mismo ang maghihiganti para sa'yo. Ling Godong, imposibleng magsolo sakta si Mimi at si Sisiu. Mukhang silang magkasintahan na dumating. Nahuli ang isda sa pain. Xiao Leng, Xiao Zhang, balik bahay agad. Alien, atakihin na. Ang mga may kapangyarihan pa. At pati yung dalawang hayop. Panganib sila pag tinira buhay. Commander Lu's wife. Liu Tianming, niloko mo ako. Kung matapang ka, harapin mo ako. Pag pinatay mo kami, hindi ka patatawarin ng mga nangunguna sa amin. Kahit bumalik si Lin Feng, ganun pa rin ang mangyayari. Pareho lang ang kakalabasan nyo. Ako na ang may kontrol sa dalawang hayop na ito. Hintayin lang bumalik si Lin Feng. Ano pa bang laban niya sa akin? Si Ming Chang ay may dalawang S-class na halimaw pa. Hahaha, talaga? Lahat ng hamak, ako ang nagkulong. Kaya niya ba akuin sa dalawang hayop niya? Di niya kayang labanan ang elite army ko. Ikalawang antas na ang piitan ngayon. 137 ang bilang ng nakakulong. Tonto si Lu Tianming. At least pinaganda niya ang piitan ko. Ang ganitong sigla, gantimpala sa ikatatlo antas. Yan ang kapangyarihan ko. Maghihiganti si Warden Lin para sa atin. Siya ang nag-dislocate. So what kung bumalik siya? Paluhurin ko siya at pasayawin. Talaga ba? Yeah, si Director Lin yan. Bumalik na siya. Lin Feng. Sige, umawit ka ng pero sintunado. Isang salita lang papatayin ko buong angkan mo. Ang sakit ng binti ko. Lin Feng, paano ka naging ganun kalakas? Lin, ang laki ng expectations ko sa'yo. Putangina, sorry na, patawarin mo ako. Walang karapatan ang traidor magmakaawa. Saklolo. Ayoko pang mamatay. Sorry, Warden Lin. Wala kaming silbi. May traidor sa lahi nating tao. Halos mapahamak ang buong piitan. Si Mimi at Sisi muntik mamatay. Hindi nyo kasalanan. Ako ang nahuli ng dating. Ipapakita ko sa kanila kung sino tunay na amo rito. Ako ang tatayong may-ari ng piitang to. Sige, kumuha ng tao. Pakawalan ang higanting elepante. Nasaan ang malaki kong espada? Tumbukin si Lin Feng, patayin siya. Xiao Zhang, ikaw na sa higanting espada. Xiao Leng, pakawalan si Mimi at si Sisiu. Ako bahala sa mga to.
Ubusin si Lin Feng. Ah, gusto ko rin. Impossible. Magpaalam na kayo sa mundo. Hindi, Lin Feng. Ako si Marshall ng Ravager ng Base 003. Kung papatayin mo ako, kalaban mo na buong base 003. Lin Feng, awa na. Ayokong mamatay. Tropa tayo, bro. Hindi ko dapat inagaw ang fiant mo. Isasauli ko na siya. O, patawarin mo ako. Teleportation sphere. Warden Lee, Du Tianming tatakas na. Tianming, huwag. Huwag mo akong iwan. Bless you. Lin Feng, nagsisisi ako. Ikaw pa rin ang malakas. Pwede ba tayo ulit? Chu Jiao, naisip mo ba ito nang pinatay mo si Xiao? Hindi ganyan. Lin Feng, pakinggan mo paliwanag ko. Nasa impyerno ka na. Magpaliwanag ka na kay Xiao. Lily Fu, bawal mo akong patayin kasi buhay pa si ate. Ano? Huwag mo akong patayin, buhay pa si ate. Alam ko saan siya. At ko siya, after all. Noong pumasok ang mga halimaw sa kulungan, ako ang nagligtas sa kanya. Bakit mo ako niloko? Si Lu Tianming ang nag-utos niyan. Sabi niya, kapag nakita kita ulit, gamitin ko raw yung pagkamatay ni ate para guluhin ka. Para magwala ka ng todo. Mamatay ka na. Sorry, Bilas. Ako lang nakakaalam kung saan nakakulong si ate. Bawal mo akong patayin. Pag pinatay mo ako, wala nang makakaligtas sa kanya. Xiao Leng, i-verify ang memorya niya. Kapag nagsinungaling, patayin agad. Siya. Si Warden. Hindi siya nagsinungaling. Akulong lahat ng tao ng base 003. Hintayin siyang manumbalik ang ulirat. Dalhin siya sa kin. Level 3 na ngayon ang piitan, may 437 na kulong. Kung ginto ang kapangyarihan ko, walang hanggan na kayamanan yun. Saan yung dalawang S-class na halimaw sa 3rd floor? Hindi palaging may S-class na halimaw. Ibinigay na ang 3rd level Divine Seal. Divine Seal. Mukhang astig pakinggan. Ayos. Pakiramdam ko sa sabog na ang katawan ko, tapos na. Matagumpay na nabind ang marka ng kapangyarihan. Tapos, ano ngayon? Bakit parang hindi naman ako lumalakas? Kailangan mong i-activate ang marka para lumakas. Abangan ang detalye kung paano i-activate. Ibig sabihin, wala ring kwenta. Nakakainis ka naman. Kanina muntik na akong mamatay sa sakit. Ano ba yung kalokohan na yan? Mas okay pabigyan mo ko ng 2 bagong S-class na halimaw. 3 taon na, Xiao Qiao. Malapit na tayong magkita ulit. Salamat, Chief Lu Tianming. Ito na ang huling pagkakataon ko para sa'yo. Kapag pumalpak ka, di ka na makakabalik ng buhay. Handa akong magsakripisyo para sa inyo. Kung di magtagumpay, mamatay na lang. Huwag niyo munang asikasuhin si Lin Feng. Nandyan ang base sa mapa. May nadetect kaming babaeng may kakaibang dugo. Inutusan siyang hanapin ng Diyos mula sa labas. Siguraduhing madala siya sa harap ko. Opo, Chief. Ah, Lin Feng. Sino bang baliw ang titira sa libingan? Uy, may babaeng bulag talaga dito. So dito pala inilagay ni Chu Jiao ang ate niya. Yung may kakaibang dugo ay si Chu Xiao pala. Sino yan? Mamamatay na ako. Iniisip ko pa rin si Lin Feng. Yung hinayupak na iyon. Dakpin siya. Sino kayo? Bakit niyo ko hinuhuli? Ah, dadalhin na ba kay Commander Lu? Ah, hindi, gagamitin ko ang buhay ng babaeng ito. Para makaganti ako sa'yo. Ah, ibigay ang utos ko. May espesyal akong handog para kay Lin Feng. Buhay pa si Lin Feng. Hindi pa ba nagbalik ang isip ni Chu Jiao? Warden Lin, may problema. Nagpadala ng video si Lu Tianming. Nasa kanya ang asawa mo. Ano? Lin Feng, tingnan mo kung sino to. Demonyo ka. Lin Feng, huwag kang magdala ng halimaw kung gusto mong iligtas ang babae mo. Kung hindi ka susunod, papapatayin ko talaga siya. Lin Feng, mabuti at buhay ka pa, huwag kang pumunta. Lu Tianming, ilang buhay ba meron ka? Ang lakas ng loob mong gawin to.
Warden Lin, sasamahan ka naming iligtas si ate. Sama kami. Sabi niya bawal magdala ng halimaw. Hindi naman niya sinabing bawal ang tao. Tayo-tayo lang to. Isama natin si Chu Jiao Jiao. Alis na tayo. Walang halimaw sa paligid. Matapang ka Lin Feng ha. Talagang pumunta ka pa. Nasaan si Chuk Xiao? Mas mabuti pang mag-alala kayo sa mga sarili niyo. Sigurado akong mamamatay ka ngayon. Naku, trap ng halimaw yan. Gusto ni Lu Tianming na mamatay tayo sa pagod. Simula na ang palabas. Naku, di ko na magamit ang power ko. Commander, mag-ingat ka. Exue, okay ka lang? Ayos lang. Ang mga cube sa regenerator. Pwedeng biglang bumagsak na parang bangkay. At kaya rin block ang powers mo. Isang bagsak, libu-libong kilo agad ang puwersa. Makatamaan ka, patay ka. Matamaan ka man, mamamatay ka. Nakakainis. Parang papel lang ang armor natin sa harapan niya. Buti na lang handa ako. Lu Tianming, off mo na ang mga trap. Kung hindi, mas mauunang mamatay ang babae mo. Kung di ka tumigil, sisindihan ko siya talaga. Lu Tianming. Chu Jiao, palitan si Chuk Xiao, patas lang. Tianming, iligtas mo ako. Sabi mo di mo ko iiwan, di ba? Palabasin mo kami ngayon. Palitan ang bihag. Kung hindi, sisindihan ko siya agad. Tignan mo, susunugin ko talaga siya. Seryoso, sisindihan ko na. Warden, may lighter ka ba dyan? Wala ka bang dala? Wala, di naman ako naninigarilyo. Paano na yung apoy? Wala rin ako. Boss Ming, pwede pa hiram muna ng apoy. Babalik ko agad, hahaha. Gago ka ba? May problema ka ba sa utak? Tianming, anong ibig mong sabihin? Wala nang kwentang babae, wala nang halaga. Sawang-sawa na ako sa kanya. Di bale, kung mamamatay kasama niyong lahat. Walang puso at hayop ka talaga. Hindi mo kaya talikuran ako. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Tunay kang walang kwenta. Pati babae mo, kaya mong patayin? Kung magpapatuloy to, mamamatay na lang tayo lahat. Kailangan ko nang i-activate ang marka ng kapangyarihan para may pag-asang makaligtas. Mamamatay na ba ako? Detected. Host entering death delay frost state. Matagumpay na nabind sa sistema. 3 taon na ang nakakalipas, nagising ang sistema dahil namatay ako sa lamig. Kailangan din bang mamatay sa lamig para ma-activate ang marka? Sugal na lang ako. Warden Lee, anong gagawin mo? Lu Tianming, gusto mong magiganti sa akin, di ba? Umalis na sila, pakiusap. Ibabalik ko ang mga paamong yan. Pati buhay ko, babalik ko rin. Sige, gusto mong maging bayani, ibibigay ko yan sa'yo. Bumalik na ang power ko. Lin Feng, kung puputulin mo ang sarili mong legs, ay off ko ang mga trap. Lalabas sila ng buhay. Deal. Huwag, Warden Lee. Hindi, wala akong karapatang pilitin kang gawin yon. Commander, kami ang pabigat sa'yo. Kontento ka na ba? Sige Lin Feng, dumating din ang araw mo. Ayon sa kasunduan, pwede na silang umalis. Wala ka na, Lin Feng. Mahihirapan na ang lahat ng halimaw. Madali ko na lang makukuha. Tara na. Hindi, Chairman Lin. Di ka namin iiwan dito. Lalabanan ko si Lu Tianming, walang takas na yan. Huwag na magpakasira pa kayo. Warden, wala kang saysay kung wala ka sa kulungan. Huwag kayong mag-alala, di ako mamamatay. Wag, may parte pala ako dito. Ipausap mo si Chuk Xiao sa akin. Palit buhay para buhay. Lin Feng, handa kang ipalit ang buhay mo para maligtas ang ate ko. Ibig sabihin, mali ba ang pinili ko? Nakaka-touch talaga. Lin Feng, sayang at walang kwenta ka. Mamamatay ka sa kamay ko. Last talk, nasaan si Chu Jiao? Hayop ka. Li Feng, ikaw ba yan? Tumahimik ka. Du Tianming, buhay mo ang kailangan ko. Masyado kang mayabang. Haha. Palayain si Chuk Xiao. Lin Feng,
Sasabihin ko ang totoo, Lin Feng. Iba ang dugo ni Chuk Xiao. Dadalhin siya ng base 003 kay Supreme God. Di talaga siya makakalayas. Kitang-kita mo na ang espada. Umayapa ka na. Mamatay ka. Tama ang hinala ko. Kailangang magkasakit para mag-activate ang Shenong Secret. Hindi tama. Hindi pa ganap na na-activate ang relikya ng kakayahan. Kulang pa ng kaunti. Huwag. Chuk Xiao. Hindi ko babawiin. Bawiin. Tatanga-tanga kayong tatlo, anong ginagawa nyo? Kahit isang bulag, di nyo mapigilan. Pasensya na, Lu Shui, bigla siyang lumakas kanina. Nagkamali rin kami saglit. Patay na si Chuk Xiao. Paano ko ipapaliwanag sa pinuno? Lu Tianming, gusto kong lahat kayo sumama kay Chuk Xiao sa libing. Ah, nagbibiro ka ba? Si Lin Feng, saan nagmula ang sobrang lakas na yan? Lu Shuai, ang lakas ng enerhiya na ito. Mas malakas pa kaysa sa isa 0F class na nagliliwanag na halimaw. Ha! Oh, boss, tulungan mo ako. Ayokong mamatay. Sinong tinatakot mo? Pupukpukin kita. Nye. Yuha. Pakitang gilas lang, gagamitin ko ang perang bitad. Maski anong lakas mo, ako pa rin ang mangibabaw. Anong silbi ng pag-itapon mo? Lin Feng, mamamatay ka pa rin. Gigilingin kitang parang karne. Patay na. Nabasag ang kayaman ng base. Hindi siya basta mamamatay. Haha, Lin Feng, kaibigan. Pakinggan mo muna ako. Hindi ko sinadyang patayin si Chuk Xiao. Hindi mo ako pwedeng patayin. 003 base kami, high level na base ito. Pinakamoderno ang medical na kagamitan dito. Matutulungan kitang buhayin si Chuk Xiao. Mahalaga ang buhay ko. Ang buhay mo, di kasing halaga ng alikabok sa ilalim ng paa ni Chuk Xiao. Aray, huwag. Sino yan? Salamat, narito si boss. Ligtas na ako. Boss, sakto ang dating mo. Bilisan, tumakbo kayo. Si Lin Feng, mas nakakatakot pa sa S-class na hayop. Hindi niyo matalo ang isang mahina, umalis kayo. Si Ares ang labanan siya. Narinig ko mahina ka raw. Susubukan ko nga. Huwag kang magpakatanga, di mo kaya si Lin Feng. Kaya niyang sirain ang perang bitad. Dapat tayong tumakas agad. Bakit mo ako binigyan ng panyo? Pampunas ng sapatos ko. Gago ka, sobra ka ng umabuso. Ilset. Mahirap kausapin. Yung demonyong iyon. Nye. Yan ang paraan mo. Lin Feng, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ibigay mo buong katawan ni Chuk Xiao. Baka buhayin pa kitang buo. Ares, patayin mo siya. Pati ikaw dapat mamatay. Tigil. Ang lakas mo, lalaban ka sa harap ko. Boss. Mukhang wala kang pakialam sa akin. Thunder Little. Tara. Hindi, wag. Ito ay. Nagpadala na ng alarma. Mapapaaga ang araw ng paglipol. 3 araw na lang ang natitira. Araw ng paglipol. Ito ba ang sinasabi ni Lu Tianming na Diyos? Banggaan ng mga planeta ba ito? Wawasakin ang lahat. Ibig sabihin, 3 araw na lang ang Blue Star. Kailangan ko nang i-upgrade ang Beast Prison. Baka doon may paraan para maligtas kami. May pag-asa pa. Xiao Qiao, 3 araw na lang. Kukunin ko parehong buhay mo at ng mundo. FF this said. Namatay si Warden Lin para iligtas tayo. Kaya niya sanang tumakas ng buhay. Nandyan na tayo, bantayan na lang natin ang Beast Prison ni Warden. Hintayin ang tamang oras, ipaghiganti siya.
Ipaghiganti rin si Captain Lee. Patayin ang mga tarantado sa 003 base. Di ko mapapatawad ito. Hindi ako tao kung hindi ko mabawi. Para sa pagbawi kay Warden. Ipaghiganti siya. Naku, wala na si Warden Lin. Walang makapagpigil sa apat na galit na S-class na hayop. Naiintindihan ko kayong lahat, pero hindi lahat sa 003 base ay masama. Marami pang ordinaryong refugee. Aha, mga kuya, huwag kayong padalos-dalos. Isang araw pa lang akong umalis, nag-aaklas na kayo. Warden Lee, Warden Lee. Alam kong hindi madaling mamatay si Warden Lee. Yehey! Huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Si Xiao Leng pansamantalang nagpahaba ng buhay kay Xiao. Ika na ang bahala sa natitirang gamutan. Opo, Warden. Warden Lee, pinalalaganap ni Lieutenant Ming ang sablay tungkol sa beast prison natin. Ano? Tingnan mo. Mga kapwa survivor. Si Lin Feng ay trader ng tao. Nakipagsabuatan siya sa mga halimaw. Pumapatay ng kapwa. Ang video na to ang ebidensya. Tumakas ako para ibunyag lahat ng ito. Ibubunyag natin ito sa lahat at magtipo ng alyansa kontra sa kanya. Sa base 003 ang lugar. Laban kay Lin Feng tayo. Rebuilding Lin Feng. Kung may reklamo ka, pwede kang humarap sa amin. Alam kong nakita mo. Lin Feng, kung hindi ka sang-ayon, lumapit ka para harapin kami. Alam kong kita mo ito. Walang hiya. Sila ang una, ninakawan at sinaktan ang sarili nating tao. Ngayon sila pa ang nagbintang. Warden Lee, huwag kang maniwala. Gusto lang ni Du Tianming samantalahin ang pagkakataon para saktan ka. Tama, huwag kang pumunta. Bakit hindi pupunta? Hindi lang ako pupunta. Dapat pa nga kalat na kalat pa. Chief, huwag. Kasama natin sila Xiao Leng. Pero malakas pa rin ang puwersa ni Lu Tianming. Hindi pwedeng maliit ang lakas ng base. Darating Benz paglipol. Konti na lang ang oras ko. Level 3 ang kulungan ngayon. 437 na bilanggo. 70 pa ang di nabubuksan. Ngayon, tinulungan ako ni Lu Tianming magtipo ng survivors. Pinakamagandang panahon para mag-upgrade. Pagkakataon ni Lu Tianming to. Pero pagkakataon ko rin. Xiao Leng, yung dati nating kinulong na mga tulisan. Anong reaksyon nila ngayon? Warden, sir. Nakita nila ang ginhawa dito sa kulungan. Lubusan silang nagbago. Magaling, isama natin sila ngayon. Ipapakita ko kay Lu Tianming. Anong ibig sabihin ng natapakan mong sariling paa? Galing mo, Chief Lin. Yun pala kaya di mo pinalabas ang mga tulisan. Alam ng mga tauhan ni Lu Tianming ang itinatago niya. Mga tauhan mismo niya ang nakakalam. Ay naku, si Lu Tianming kasi, wala naman kaming ginagawa, bigla niyang sinaksak ang sarili niya. Bless you, Lin Feng, kapag naging kaaway ka ng lahat ng tao, kahit gaano ka pa kalakas, wala ka pa ring takas kundi kamatayan. Maligayang pagdating sa lahat, ako ang pansamantalang pinuno ng base 003, si Lu Tianming. Hindi ko inakalang, si Director Jin ay trahedyang napatay. Hindi siya namatay sa kamay ng halimaw, pero sa kapwa natin siya namatay. Lin Feng, dapat ka talagang mamatay. Handa na ang base 010 para sa digmaan. Kahit kailan, pwede naming ideklara ng digmaan ang Prison of Beasts. Lalabanin namin hanggang sa huling patak ng dugo. Lilinis namin lahat ng traidor sa kulungan. Tama, pwedeng gamitin ang bituin. Nagpadala rin ako ng paanyaya kay Lin Feng na traidor ng lahi natin. Kung maglakas loob siyang pumunta, ibubuhos namin lahat para maghiganti kay Golden Handcuff. Hindi putik ang mga baril ng mga sundalo ko. Baka lang hindi siya maglakas loob. Ako, Lin Feng, ay laging nasa tama. Walang konsensya akong nilalabag. Bakit ako matatakot dumalo? Talagang S-class na halimaw yan. Nakasakay sa X-class na halimaw ang dating niya. Tama, may sabwatan si Lin Feng sa mga halimaw. Ibalik mo ang buhay ng kababayan ko. Trader, hindi ko akalaing maglalakas loob kang pumunta, Lin Feng. Ikaw na pumatay ng sarili mong lahi, nagbibintang pao. Bakit naman ako matatakot pumunta? Kalokohan mo, babarilin na kita ngayon, traidor ng lahi namin. Lu Tianming, ang utang sa dugo sa base 170. Akala mo ba mawawala na lang? Kung hindi nag-isip ng malalim si Director Lin, may backup plan siya, baka ikaw pa nasunod ang kwento mo. Anong backup plan? Lu Tianming, kilala mo pa ba yung tatlo? Paano kayong nabuhay pa? Si Director Lin ang dahilan, binigyan kami ng panibagong pagkakataon para magbago. Nagkasala kami. Dati kaming sumunod kay Lu Tianming sa pagsunog at pandarambong. Pininsala namin ang mga kababayan natin. Huwag kayong paloloko kay Lu Tianming. Siya ang tunay na traidor ng lahi. Hoy, huwag kayong maniwala sa kanya. Pinilit at tinukso siguro sila ni Lin Feng sa kulungan. Wala akong ginawang ganong kasamaan. Wala. Ano to?
Huwag niyo akong patayin, magkababayan tayo. Evie, magkababayan? Bata, ibigay mo yung hawak mo kay Tito. Tito, wag kunin pagkain ko. Gutom na gutom ako. Marshall Lu, 3 araw nang hindi kumakain ang anak ko. Mamamatay na siya kung di pa siya kakain. Maawa ka, bigyan mo kami ng pag-asa. Patay na ang anak mo, anong pakialam ko dyan? Hindi, wag. Gutom na ako. Iyak ng iyak, nakakainis na kayo. Patayin silang lahat. Tianming, bata lang yan. Jiao Jiao, hindi mo maintindihan. Ang mga taong yan, sayang lang sa resources. Mas malupit pa kayo sa halimaw. Ibalik mo ang buhay ng anak ko. Lu Tianming, ikaw pala ang traidor na pumapatay ng sariling lahi. Akala ko, niloko mo na ako. Hindi ganun yan. Makinig kayo sa paliwanag ko. Anong ipapaliwanag mo pa? Kaya nitong pusasan pigilan ang abilidad. Ano gagawin nyo kung hindi mo nilalagay halaga ang mga refugee? Ipapasa kita mismo sa kanila. Ito ang bunga ng panlilinlang mo. Lu Tianming, buti lang kami sa'yo ha. Mga walang kwentang tao kayo. Mag-aaklas ba kayo? Hindi, wag. Malakas ako, may yelo ako. Wag niyong akong patayin. Mga walang kwentang tao talaga kayo. Kung walang ginawa, di mamamatay. Pasensya na. Nagkamali kami. Nga, muntik na kitang barilin kanina. Bilang paghingi ng tawad, ang 3 base namin, handa kaming magbigay ng tulong na resources. Salamat sa inyo mga pinuno. Hindi naman kulang ang resources sa kulungan namin. Maganda't malinis na ang lahat. Nga, malaki at yaman itong prison natin. Hindi kulang sa resources dito. Sa noodles, dapat may spicy pork. Kapag dumplings, dapat may suka. At lagyan ng konting sesame oil at 2 piraso ng bawang. Ang sarap. Itong matakaw na to. Warden Lee, yung dumplings daw. Noodles at spicy pork. Hindi ba yan yung pagkain bago mag-apokalipse? Lahat ng pagkain bago mag-apokalipse, meron sa kulungan mo. At busog pa. Warden Lee, pwede rin ba kaming sumama sa prison para gumanda ang pagkain namin? Ano man kondisyon mo, kayang sundin. Na-detect ang libo-libong survivors na gustong sumali. Malakas ang kagustuhan nilang pumasok sa prison. Iminumungkahi ko na tanggapin lahat. Libo-libo. Yayaman tayo dito. Walang kondisyon. Basta gusto mong pumasok dito sa prison. Lahat ng pagkain bago ang apokalipse, unlimited ang ibibigay ko. At maganda ang lugar na titirhan mo. Maligayang pagdating sa prison of all beasts. O tama, may dala akong munting regalo sa inyo. Manok! Tinapay ham gatas. Nananaginip ba ako? Itong pagkain na to bago mag-apokalipse. Parang siglong nakalipas ko pa nakita. Warden Lin, ikaw ang Diyos namin. Isang kagat ng tinapay. Parang bumalik ako sa summer noon. Yun yung kabataan ko. Sobrang sarap. Daw si Sola. Mimi Sola, Ri. Hoy, sobra naman ata yan. Tara, bumalik na tayo sa prison. Ayusin muna bago sumayaw. Sorry, Warden Lin. Haha, sobrang sarap ng pagkain mo. Hindi ko napigilan. Tama si Warden Lin. Aalis na tayo agad. Puntiryahin ang Wanshu Prison. Yes. Huwag mag-unahan. Isa-isa lang lahat. Mag-ingat sa pila. Lahat ng bilanggo punta sa kantin, kakain na tayo. Prison ba to? Lutong bahay, parang resto na to. Warden Lin, bigyan mo na ako ng life sentence. Mahal kita, Warden Lin. Sino nagsabing masama sa kulungan? Umuwi ako sa prison parang umuwi sa bahay. Gusto ko talagang mabuhay pa ng 500 taon. Tabi dyan, bibigyan kita ng 10 anak. Sige na, isara na ang pinto. Buti na lang ako lang nakakapasok sa secret room. Nasaan na ang reward ko? Pampatanggal ka ba, please? Prison level, 5. Bilanggo, 11,937 katao. Unlock zone, 50 na lang. Ayos, 2 beses na reward. Nag-unlock ngayon, nagbabago ng itsura. Nagbabago ng itsura. Astig pakinggan ah. Ano kaya magiging itsura? Ano to? Libong taon na ang nakalipas, sabay ang araw at buwan. Lilakmoon sa langit. Lahat ng hayop nag-evolve. Inaatake ang mga baryo. Lumaban ang mga tao para mabuhay. Pero natalo sila sa bangis. Malapit nang mapuksa ang baryo. Sa oras ng kapahamakan, tinawag ng 2 chieftain ang misteryosong lalaki. Hindi umalis ang lalaki pagkatapos tumulong. Sa halip, kumuha ng mga buto ng halimaw at tinuruan ang mga tao paano mag-training para self-defense. Tinaas ng 2 baryo ang respeto sa kanya. Ginawang founder. Dito pala nagsimula ang martial arts power. Anong kinalaman niya sa akin? Lalo nang pabaya ang sistema. Sabi 2 dapat ang EFI na halimaw kada level A. Nasaan na ang walang hanggang resources? Host, maawa ka naman. Nagsimula na ang kwentong Shanghai. May golden house buff sa libro.
Host, pwede kang pumasok sa small world para ikulong ang kriminal. Pag nag-upgrade ka, mas mabilis ang oras sa kulungan. Isang araw lang limit sa small world. Code para bumiyahe ng isang taon, pinakata. Ah, ganun pala. Tamang-tama, oras talaga ang pinakakulang ko ngayon. Direktor Lin, may mga 3,000 refugees sa bicycle. Pumayag na kaming makulong. Sa akin din 3,000. Ngayon ang pinakakomportableng araw ko simula apocalypse. 5,000 naman sa akin. Salamat talaga, Direktor Lin. Walang anuman, mga kapatid. Kung wala na, magpahinga na kayo. Go go. Kayo, Director Lin. Talaga bang iniisip mo na pareho lang tayo ng Blue Star? Matagal na kaming binigyan ng mas mataas na puso ng Diyos. Matagal ka na naming sinusundan. Katulad ninyo ni Jins, may connection din kayo sa taga-purple na planeta. Haha, tama ka. Lin Feng, di lima pa lang ang beast prison system mo, di ba? Alam niyo rin na may system ako. Walang natatago sa mata ng Diyos. Tama na ang usapan. Patayin na siya. Wala nang makakapigil sa Diyos dito sa Blue Star. Pinakata. Bakit tatakas ka? Pangarap lang yan. Paano nangyari ito? Bago dumating ang Diyos, maglagay ng maraming bantay sa pinto na ito. Pag lumitaw si Lin Feng, patayin agad. Tumigil na ang lahat. May tao dito. Sabi ko na nga ba, huwag kang humalik, may tao pala. May naglalakas loob manilip sa atin? Ikaw lang, ang tapang mo manilit sa kapitbaryo ha. Kapitan, gusto mo bang mamatay? Hay, wala pa akong ginagawa sa'yo. Bakit nag-react ka agad? Yulong, dali rito. Nagmamalinis na bata ito. Kailangan mo akong ipagtanggol. Di ko pa nga siya nahawakan. Bobo ka, no? Yuelong, ba't ka nananakit? Obvious naman, di mo ba kita sugatan siya ng grabe? Bakit parang kamukha mo ang batang ito na kakaiba ang suot? Tama ba? Parehas talaga kayo? Tama, di ba? Dapat hindi naman ah. Ganito kagwapo, imposible may kamukha. Tigilan mo yabang mo, grabing sugat niya. Pwede siyang mamatay anytime. Unahin nating tulungan siya. Nasaan ako? Chachu, Xiao. Chukshu. Gising ka? Kain ka muna ng manok. Anong ginagawa mo dito? Tol, huwag kang magpadalos-dalos. Mali ang pagkakakilala mo. Impossible. Iba ang mata mo sa kay Chu Jiao Jiao. Hindi ako nagkakamali. Uy, bata, naloko mo babae ko habang wala ako. Kaya kanya sinipa. Bakit ka magkamukha kami? Dapat ako ang magtanong yan. Kinopya mo mukha ko, di ka pa nagbayad. Parang tiningnan ko lang sarili ko sa baduy na salamin. Bill, alam kong ako ang tinutukoy mo ah. Sinasabi mong pangit damit ko, ganun ba? Ingat! May baboy damo, isa pa siyang halimaw. Di pwedeng manakit ka dito. Grabe, ang lakas ng batang to. Takot ka, niligtas naman natin siya. Sa kamukhang hindi naman siya kalaban. Ano to? Ito ang pinagmula ng Beast Power. Ano raw sinasabi ng batang to? Ano yung Beast Power? Respeto mo naman. Siguro siya na ang kasalukuyang gumagamit nito. Yung ginamit niyang Golden Power kanina. Ang lakas, parang kakaiba. Lately, mas lumalala ang halimaw sa paligid ng mga baryo natin. Kung matutunan natin ang Beast Power, mapoprotektahan natin ang baryo. Kung nakakabala kami, patawad, Ginoong Immortal, Yuleng. Pwede bang magtanong, Immortal? Pwede ba kaming ordinaryong tao matuto ng Beast Power? Ibang magsalita siya, di talaga siya si Chuxiao. Di rin naman ako immortal. Immortal? Hindi ako karapat-dapat, pero pwede ko kayong tulungan. Hintayin niyo lang magkasabay ang araw at buwan. Kapag purple moon na ang gabi, lalabas ang tunay na immortal. Doon magpapakita ang Feng Zhu. Doon ako matututo ng Beast Power sa kanya. Mapapalakas pa ako. At pwede ding ikulong mga taga-baryo. Bilang mga kriminal para level up ang kulungan. Isang lakad, dalawang gamit. Sabay ang araw at buwan. Purple moon na. Ibig sabihin ngayong gabi na iyon. Ano? Parang eksakto sa libro ang nangyayari. Mukhang mangyayari na talaga ang pagmasakar ng mga halimaw ngayong gabi.
Immortal, tulungan mo po kami. Ihatid mo kami pauwi. Kahit kinopya mo mukha ko, basta't ililigtas mo ang Lin at Shu na baryo. Kalimutan ko na iyon. Hindi talaga ako immortal. Pero ayon sa nakasulat, isang lalaki at babae ang magbabalik sa immortal sa baryo. Ibig sabihin, sasama lang ako sa kanila. Makikita ko si Feng Zhu. Kahit di ako immortal, hindi ko hahayaan mamasakar ng mga halimaw ang baryo. Sige, babalik tayo at tutulungan ko kayo. Salamat, immortal. Ang lala ng mga halimaw, nababaliw sila. Ngayon, relentless silang umatake. 2 buwan sa langit. Purple moon na. Bakit ganito ang kalangitan? Ngayon na ba ang extermination ng baryo? Kapit lang kayo lahat. Maghintay tayo sa pagbabalik ng kapitan. Aba, andito na ulit mga halimaw, patayin. Ang dami niyong demonyo. Sino mang mananakit ng amin, yari kayo. Patay kayo sa akin. Immortal, tulungan mo kami ngayon na. Pacifyin ang mga halimaw na yan. Hindi talaga ako immortal. Wala ba kayong balak tumawag ng iba? Ang weird, eksaktong-eksakto ito sa libro. Bakit wala pa si Feng Zhu? Ah! Immortal, tulungan mo po. Iligtas mo ang mister ko. Bakit hindi ito katulad ng nasa script? Hindi pwede, si Lin Kangsheng ay mahalagang tao. Hindi siya pwedeng mamatay. Mga hayop, huwag saktan ang mga taga-baryo. Gusto niyo mamatay? Bakit hindi pa nagpapakita ang Wen Tribe? At least dapat manatiling buhay ang mga taga-baryo para hintayin natin ang sinasabing hayop na darating. Iyon ba ang himala ng isang immortal? Ligtas na ba kayo? Kangsheng, kamusta pakiramdam mo? Ang gwapo ng mukha ko. Panahon na ng kagipitan tapos nagpapapugi ka pa. Ang ibig kong sabihin, ngayong gabi, naligtas ang ating 2 baryo. Salamat sa tulong ng immortal. Dapat lang nating magpasalamat ng maayos. Ayan, mas tama na. Akala niyo ba wala akong malakas na atake? Ang lakas ng puwersa. Lintik na si Boss Feng. Ako ang gumawa ng lahat ng trabaho. Hindi pa rin siya nagpapakita. Hindi ko na siya mahintay. Aalis na lang ako. Salamat po, Immortal, sa pagliligtas. Pwede po malaman ang pangalan ninyo, Immortal? Sabi ko na, hindi talaga ako immortal. Sige, bahala na kayo. Ang apelyido ko ay Lin at ang pangalan ay Maple. Maple, gaya ng dahon ng maple. Malakas talaga ang hangin ngayon. Ginoong Lin para ipakita ang pasasalamat. Sana po manatili kayo dito sa aming mga baryo. Kung may kailangan po kayo, sabihin lang. Pakiusap po, tumuloy kayo, Immortal. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong makabawi. Tamang-tama, iyan din ang balak ko. CJ, pakisuyo, tipunin ang mga buto ng halimaw sa lupa. Ha? Immortal, bakit parang kumikislap ang mga butong ito? Ito ang mga bagong buto na may taglay na lakas. Balang araw, darating ang tunay na immortal. Turuan tayong lahat ng martial power. Iyan yung ginamit kong lakas kanina, hahaha. Immortal, ibig sabihin ba, pwede rin kaming maging malakas katulad nyo? Kung kalahati lang ng lakas ng immortal ang meron ako, hindi na ako mahihirapang magkaasawa. Kalahati masyadong marami na, immortal. 1/10 ng lakas nyo okay na ako. Pag uwi ko, baka sambahin pa ako ng misis ko. Hahaha, hintayin lang natin ang tunay na immortal. Lahat tayo ay magiging malakas. Immortal Lin ng Yulong, palaging tawag ay immortal. May mas malakas pa ba kay sa kanya? Anong alam mo dyan? Mababa lang ang loob ni Immortal Lin. Basta mapanatili natin siya dito sa baryo. Manatili siya rito. Balang araw tuturuan din niya tayo ng martial power. Bakit hindi pa dumarating si Boss Feng? Konti na lang ang oras ko. Wala pa rin. Kalokohan lang ang script ng lockdown na yan. Hindi ko na kayang maghintay. 2 taon na sa kwento. Sa totoong oras, 2 araw na rin. Kalahating araw na lang ang natitira. Magsisimula na ang araw ng paggunaw. Hindi ko na pwedeng sayangin ang oras. Ginoong Lin. Sa wakas, lumabas na po kayo. Mag-umpisa na ba kayong magturo ng martial power sa amin? Di na makapaghintay ang mga taga-baryo. Sorry, hindi ako ang hinihintay ninyo. Kuya Immortal, turuan mo ako ng martial power. Hindi, wala akong kakayanang magturo sa inyo. Sabi ni Kapitan, si Kuya Immortal ang pinakamalakas sa mundo. Bakit mangluloko pa? Achoo! Kalbo ka pala, ano? Ha? Kaya pala wala siyang buhok, si Kapitan. Kaya pala sinungaling, kalbong mapanlin lang. Batang pilyo. Naku, sinampal ng kalbong Kapitan ang bata. Ito ba ang tinutukoy na martial power ng Immortal? Hindi ko inaasahan na magigising ng batang ito ang kanyang galing dahil sa emosyon. So, paano lang pala sa puwet, marunong ka na ng martial power? Sige, tatawagin ko lahat ng taga-baryo. Pagpapilahin para paluin ko rin sila sa puwet. Lin Kangsheng, lukaret ka ba?
Isa pang bilang sa loob ng kulungan. Kasalukuyang bilang ng bilanggo, 11,938. Natuto na ring mag-martial power ang mga taga-baryo. Dagdag na naman sa bilang ng preso ko. So ang tunay kong pangunahing misyon ay turuan ang lahat dito ng martial power. Ako ba talaga si Founder Fong? Hahaha. Immortal Lin, anong meron? Wala, naisip ko lang. May kalahating taon pa tayo. Ipunin lahat ng taga-baryo para mag-aral ng martial power. Yes. Si Immortal Lin magtuturo na. Ituturo na niya sa atin. Pagkatapos ng conversion, dapat mas mapapabilis nito ang pagkatuto nila. Isa-isang lumapit ang lahat. Pumili ng Beast Bond na nararamdaman ninyo. Pagkatapos makuha ang Beast Bond, turuturuan kayo ni Immortal Lin kung paano maramdaman ang lakas sa loob ng Beast Bond. Huminga ng malalim ang lahat. Tutok isipin. Ay concentrate lahat ng atensyon sa Beast Bond mo. Subukang i-link ang sarili mo sa bond. Parang may hawak kang sibat at buo mong puwersa, itusok mo sa bond na yan. Success! Ang galing! So dati pa sa mundo, may Beast Bond na. Mas madali para sa tao noon ang magising ang martial power. Dapat lahat ng taga-baryo matutong mag-martial power sa loob ng 6 na buwan. Kaunti na lang talaga ang oras ko. Hindi pa tahimik ang puso mo. Huwag sumuko. Subukang i-guide sa braso mo ang lakas. Immortal, 6 na buwan na tayong magkakasama dito. Ba't bigla ka nalang aalis? Ayoko pa talagang umalis. Sa 6 na buwang ito, lahat ng tao sa 2 baryo, nagising ang martial power. Hindi na natatakot sa mga halimaw. Hindi malilimutan ang biyaya ng Immortal. Panahon na, kailangan kong bumalik at ayusin ang lahat. Mag-ingat ka, Immortal. Panandang pandagdag isa, panandang pandagdag isa, panandang pandagdag isa sa bilang ng preso sa kulungan. Max level na ang kulungan. Na-unlock na lahat ng lugar. Tama nga, ayon sa libro. Kumalat sa buong mundo ang martial power na itinuro ko. Pagbalik ko sa kwarto, instant na mag-level up ang kulungan. Ngayon, kumpleto na ako sa lahat. Ngayong gabi, ito ang dakilang sandali ng pagdating ng Diyos. Pagkatapos ng gabi, kahit pa si Lin Feng ang lumabas dito, wala ring mangyayari. Sayang nga lang, hindi ko makikita ng personal ang mga Diyos. Napupuksa sa mga tanga at matitigas ang ulo. Hihi! Walang anuman. Ipadadala ko kayo sa Diyos. Dali, tawagin ang 3 leader. Bumalik na si Lin Feng. Huwag na kayong tumawag, mamamatay din sila. Mga mababang uri ng tao, gusto niyo pang pigilan ang pagbaba ng Diyos? Papatayin kita. Ito ba ang sinasabi niyong Diyos? Walang kalaban-laban. 2 araw at kalahati lang akong wala. 3 peste na inangkupan, akala mo kung sino. Malugod na tinatanggap ang pagdating ng makalangit na Diyos sa Blue Star. Handa kaming ialay ang lahat ng buhay sa Blue Star. Bilang pagkain ng Diyos, isinusumamo namin sa Diyos, bigyan kami ng pagkakataon para umangat ang aming buhay. Ang 3 baliw na ito hindi lang pinapawala si Director Lin. Gusto pa nilang agawin ang posisyon. Ngayon, pati Blue Star lilipat na ng may-ari. 3 araw na halos, walang balita kay Warden Lin. Pati si Naxiaoleng malubha na ring nasugatan. Talagang tapos na ba ang lahat? Ano nang kinatatakutan mo? Andyan pa ako. Huwag mo akong maliitin. Sa mga nakaraang araw, napansin kong ang aking kakayahan. Pwede kong isama ang mga kagamitan ni Warden Lin at mga katangian. Ngayon iba na talaga ako. Saka feeling ko, hindi naman malakas ang kalaban. Ano ang tinitingnan ninyo sa kanila? Kung hindi kayo nasisiyahan, lumaban na lang kayo ng solo. Ikaw, maliit na patatas. Isang suntok, lalabas ka sa lupa. Ay! Ang laki ng katawan mo, pero bingi ka pa rin. Hindi ikaw ang tinutukoy ko. Yung isa, ikaw yon. Matanda pa rin nagkukunwaring inosente. Lumabas ka na. Ano nang uhaw? Akala mo, matanda na hindi ka na pwede masaktan? Nakakatawa. Ay, walang pakialam sa iba. Yung lupa, sinira mo ng husto. Parusa kang umuwi at mag-isip, matanda. At san ay huwag mo na silang tignan, Diyos. Ikaw naman ang gumawa ng pananakop sa planeta. Alam mo ba kung paano isulat ang sako? Lumabas ka, turuan kita. Hey! Haha, buti may normal din dito. Halika, huwag mong sabihin inaapi ko ang babae. Unang suntok mo na. Hahaha. Yun tao. Okay lang, walang problema. Bigla akong naanto. Higa lang ako saglit. Tita, ano nang trabaho mo sa planeta nyo?
Nagsasaka lang ako. Balik ka na sa pagsasaka mo. May normal ba sa planeta nyo? Hindi ka ba gawing meatloaf sa lupa? Sinabihan ba kitang gumalaw? Si Lin Feng bumalik talaga. Direktor Lin, alam naming okay ka lang. Wala kang problema. Nasaan si Chuk Xiao? Nasaan ang iba? Warden, walang dapat alalahanin. Nagising na si Chuk Xiao. Pero hindi pa nakakakita. Nang bumaba ang Purple Giant Star, inilagay namin siya sa underground shelter ng kulungan. Safe siya. Ang iba pang mga miyembro at survivors, kusang lumabas para humanap. Sa'yo, Warden Lin, nasa kabilang panig sila ng dagat. Sorry, nag-alala kayo dahil sa akin. Ako na ang bahala sa susunod na laban. Lin Feng, sino ka ba para magmagaling? Kahit magdala ka ng sapatos para sa Diyos, wala kang karapatang mamatay pa. Gusto mong maging aso ng alien na anino? Tutulungan kitang mamatay. Ano? Hindi. Ngayon, malalaman mo ang kapalit ng pagsakop sa Beast Prison. Malakas ang aura ni Warden Lin, nakakatakot. Parang natutunan na niya lahat ng kapangyarihan ng kulungan. Maliligtas na ang Lanexi. Libu-libong taon na ipon. Hindi lang ang lakas ng kulungan ang hawak ko. Talagang nalaman ko ang kanilang mga pagkakakilanlan. Lumabas na si Hiluo sa mundo. Nagpakitang gilas ng 10 katawan. Hiluo nandito, handa sumunod sa utos ng Panginoon. Pala, si Naxiao ang kaya pang mag-evolve. Ershu sumagot sa Korean server sa Qianjiang. Warden, si Yaoleng bumalik sa team. Paano nangyari to? Ilang hayop lang ito, napatay nila ang Diyos agad-agad. Lugo lumitaw, hangin punit-punit ang langit at lupa. Lugo sumunod sa utos. Tapakan ang alikabok. Hindi siya tao. Tumakbo na. Hintayin ang muling pagbuhay ng mga makalangit na demonyo. Isang daliri kayang durugin ang buong kulungan. Ngayon mo balak tumakbo? Huli na. Chayu, Bifang, sunugin ang 8 mundo. Panginoon, ipagdumina mo. Bifang balik sa Panginoon. Ang utos ay sinusunod. Lin Feng, paano mo nasira lahat ng anak ng demonyo? Kapag nagising ang mga demonyo, walang katapusang parusa ang makukuha mo. Kami hindi namamatay, lahat kayo mamamatay. Walang lugar sa mundo para sa inyong mga kaluluwa. Mas lalong bastos ang bibig. Ayos, ipapadala ko muna kayo sa kabilang buhay. Naligtas na kami. Patay na lahat ng mga demonyo. Natira lang ang hindi gumagalaw na Blue Giant Star. Dapat tapos na ang kalamidad. Hindi, nararamdaman ko ang Purple Giant Star na ito. May tagong lakas na parang dagat ng bituin. Pwede siyang magising kahit kailan. Kulang na lang ng susi. Chief, anong susi? Hindi ko rin alam, pero tiwala akong tama ang nararamdaman ko. Ang tunay na araw ng pagkawasak, hindi pa nagsisimula. Masyado mong tama, nakakaboring. Ikaw si Lu Tianming. Grabe ka, nakakainis. Parang laro ang punong-puno ng itim na plema ng matatanda. Dikit-dikit na sirang manika. Isara mo ang maruming bibig mo. Walang duda. Na-infect na rin siya ng mga demonyong ito. Lin Feng, hindi ito infection. Ito ay highest evolution. Ngayon ako ay hindi namamatay. Bahagi na ako ng demonyo Panginoon. Ganito lang ako dahil sa'yo. Lahat ng ito ikaw ang dahilan. Ang mga monster na to magbabalik buhay pa. Huwag matakot, andyan si Warden Lee. Kung kailangan, patayin ulit sila. Hindi ganoon kadali. Tama ang hula mo. Lin Feng ay hindi basta-basta. Gusto kong ang buong Blue Star ay sumama sa akin. Ha 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 ha. Hindi maganda. Si Lu Tianming ang susi para ang mga multo at Diyos ay magising ng buo. Bilisan, pigilan mo siya. Ang lakas ng katawan niya sobrang taas. Kahit pinagsamang atake ng 4 na halimaw, di nakaapekto. Hindi na siya tao ngayon. Yeh!
bumalik na naman ako. Lin Feng, si Feng Zhu. Matagal na tayong hindi nagkita. Paano mo alam ang pagkatao ko nung nakaraan? Pagkatao noong nakaraan, unti-unti nating ayusin ang usapan natin. Pero hindi sila karapat-dapat makinig. Ano yan? Uy, parang kakatwa ang liwanag na to. Pag nasikatan ka nito, matatakpan ka. Nung malagkit na itim na bagay na nakakadiri. Grabe, ang dami nitong sumpa. Takbo. Si Yaoleng, maupo kayo sa likod ng sisiw. Sumama sa akin, umalis ng mabilis. Walang silbi, Director Lin. Bakit? Nakita ko noon sa isang lumang libro. Pareho ang bayani na nakita ko noon. Ang liwanag mula sa maliit na planeta ay bumalot sa buong Blue Star. Walang makakapagpatay dito. Maliban na lang kung may dugo ng nakaraan. Director Lai, kung nagpunta ka noon, baka ikaw lang ang nakaligtas sa buong Blue Star. Nakadepende kami sa'yo. Ah. Hindi. Kapitan. Talagang okay lang ako, pero hindi ako tao noon. Wala kang oras para magtanga-tanga. Feng Zhu, naalala mo ba yung gabi na magkasabay ang araw at buwan noon? So, matagal na kayong mga alien noon pa. Pero so what? Kung kaya kong harangin kayo ngayon, kaya ko rin ulitin. Matapang ka, pero natulog ako ng 1,000 taon. Ngayon, hindi na maulit. Ikaw na lang ang natira sa mundong ito. Paano mo kakaharapin ang hukbo ng multo ko? Patayin lahat, di kailangan harapin. Bumagsak ang mga bundok at ilog. Manganganib na ang lahi ng tao. Isa lang ang solusyon, labanan. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Akala mo ba kami ang dating kami pa rin? Nagpapanggap ka, di ko type yan. Kahit rocket today, pwede kong hatiin. Tulad ninyo, sumasabay din sa invasion ng planeta. Star. Ang kapal, akala nyo bida kayo. Uy, invisible na posas pala ito. Ang weird nyo talaga. Mga halimaw na kayo, tumaas na kayo, ginamit ang planeta para mangbato. Pag ilag mo, yung mga kasama mong mababa, mabubugbog ko sila ng todo. Walang hiya. Ah, swak ang daya. Paano mo lalabanan ang susunod na ito? Ha 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 ha, Lin Feng, nahuli na kita. Babala. Babala, detecting speed, buhay nasa panganib, system. Pwedeng magbigay ng real-world tools. Starfall Dragon Emperor Purple Gold. I-stress ang mental energy para makakuha ng malakas na tool. Gamitin. Ikaw. Aash. Ye. 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 Hanggang limit na ba? Mamatay ka. Ginamit namin lahat ng energy ng planeta dito. Huwag saktan ang prinsesa. Ah, kayo pala. Sumanib sa 1,000 taon ng Galactic River. Bantayan ang pangako sa paglabas. Lahat ng buhay at budha, bunso ng bayan. Buhay ng 1,000 taon. Hindi pwede iyon. Hindi tugma sa batas ng universe. Ito ang mundo ng slow motion. Akala mo ba totoo tong universe ang tanga mo? Okay ka lang ba, Feng Zhu?
Pasensya ka na, walang masyadong alam. Noon, ang feng ng maple na isip ko, hangin pala. Huwag ka na magpatalo sa salita. Ngayon, binigay natin lahat ng lakas. Tumawid ng time at space. Maliit lang ang oras natin. Kahit Purple Gem Star ni Feng Zhu wasak na. Pero para bumalik normal ang mga nakaligtas sa Blue Star, kailangan ng tagapagmana ng dugong iniimbak ko. Mag-alay ng sarili, maging ilaw sa buong langit. Gumaling ang lahat. Mga apo at tagapagmana. Sixiao ba yun? Kaya pala kinontrol ng multo. Hanapin siya kahit anong presyo. Li Feng. Ah. Xiao ah. Ang saya na makita ka bago mamatay. Xiao, huwag ka magsabi ng ganyang kalokohan. Hindi kita hahayaang mamatay. Ang liwanag kanina bumalot sa buong mundo. Gaya mo, safe din ako. Lin Feng, yan ang kapalaran ng mga taga Chu Village. Hayaan mo akong umalis. May mas magandang hinaharap ka pa. Marami pang way siguro. Hindi ko kaya ang mundong pinagnasahan kapalit ng iyong sakripisyo. Lin Feng, mamahalin kita sa susunod na buhay. Dapat ikaw din, ate. May mas magandang kinabukasan. Jiao, ikaw. Huwag kang manghinayang sa akin. Utang ko ang buhay na to sa asawa ng ate ko. Sorry, asawa ni ate. Ngayon tapos na talaga.